Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. At welcome po kayo dito sa ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia dito sa dambana ni San Padre Pio. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa magandang mensahe na magandang balita na binasa natin. Kung kayo po ay nagsimba kahapon, ito po yung karugtong, no? Ito po yung karugtong ng Ebanghelyo ngayong araw na ito na kung saan kahapon medyo mahaba yung binasa dahil ang Panginoon nagpadala pa ng 72 kanyang mga disipulo, no? At ipinadala sa mga lugar na kung saan sila ay gagawa ng kanilang misyon. At sa kanyang pagpapadala sa kanila, patuloy ang kanyang pagbibigay ng mga dapat nilang gawin. Binigyan niya ng mga praktikal na dapat nilang gawin sa gagawing pagpapahayag na mabuting balita. Kaya pagkatapos niyang ibigay ang lahat ng bilin, doon sa bandang huli sinabi niya, at doon sa mga bayan na kayo ay hindi tatanggapin pagpagan ninyo, ultimo yung alikabok na dumikit sa inyong mga paa upang babala sa mga taong ito. Kaya naman, yung bungad ng ating ebanghelyo ngayon, sinabi niya, kawawa ka Corazim, kawawa ka Bethsaida. Binabanggit na dito yung mga bayan na hindi tumanggap ng liwanag sa mga lugar na kung saan kanyang napuntahan. Lalong-lalo na ang Capernaum. Dahil sa Capernaum, ang dami niyang ginawang kababalaghan doon. Nagturo siya sa sinagoga ng Capernaum. Pero ang nakakalungkot na nangyari, marami pa rin ang hindi tumanggap sa mensahe ng kaligtasan para sa kanila. Ito ay isang magandang pagninilay na kung saan ang mga pangyayari dun sa mga bayan na hindi tumanggap sa kanya ay tumanggi, no? Sa kaligtasan at katotohanan ng salitaglay nila. Kumbaga nandyan na ang liwanag, pero pinili pa rin nilang manatili sa dilim ng buhay. Kaya magandang tingnan po natin ngayon, ano ba ang relevance ng pagbasang ito sa buhay natin ngayon? Alam niyo po, kung bibilangin, ilan po ba talaga ang nabinyagan sa pananampalatayang Katolikong Kristiyano? Ilan po ba ang bilang? Milyon-milyon, baka bilyon pa sa kabuuan, sa buong mundo. Pero sino lang po ba talaga ang nagpa-practice? Maaaring ang iba sa atin, tayo ay Kristiyano lang sa pangalan dahil nabinyagan po tayo. Iba po sa atin, occasional, pag piyesta, pag may mahalagang pangyayari o mga gaganapan sa simbahan. Pero dito po, pinapaalalahanan tayo. Nung tayo binyagan, tayo ay unti-unti lumalago sa ating pananampalataya kay Kristo. At ang ating paglago ay inaasahan ng Panginoon na sana habang tayo ay tumatanda, hindi yung occasional lang po. Hindi lang kung may pangangailangan po tayo. Hindi kung yung gipit na po tayo. Kasi what we are missing, na sa paghahari ng Diyos, kung atin pong itong yayakapin ang kanyang paghahari sa ating buhay, hindi po tayo magiging kawawa, katulad ng mga nabanggit na bayang tumanggi sa liwanag ng mensahe ng ating Panginoon. At ngayon po tayo ay hinahamon. The gospel continues to challenge us
Dahil alam niyo po, ang nakakalungkot, yung mga ayaw tumanggap at ayaw sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo is also a rejection to His Father. Hindi lang po natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa paghahari ng Diyos. We don't ain't seen nothing yet. Hindi pa natin nakikita ang kagandahan. Ang gospel values na meron tayo dapat ay pinamumuhay natin sa araw-araw. Magandang hamon po ito para sa ating lahat. Dahil sa totoo lang po, hindi po tayo magiging kawawa kapag kasunod natin ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Nawa, panalangin po natin, tayo ay manatili sa Kanya sa anumang kalagayan sa buhay, sa anumang mga problema o suliranin na ating kinakaharap sa araw-araw. Dahil kahit kailan, ang mga pangako ng Diyos ay hindi magmamaliw kung tayo lang po ay mananatiling tapat sa ating pananampalataya sa ating Panginoon.